Mga kabataan, mga OFWs, at mga tunay na patriot na nanonood, welcome back sa channel. Ngayon, usap-usapan ang nagpalaglag si Sara. Pero teka muna, bakit biglang lumabas ito habang may malalaking tanong sa flood control projects at kickbacks? Coincidence o classic diversion tactic? Ako si Lan ng hashtag #WalkWithLan at ngayon ilang mga minuto tatalakayin natin kung may facts tatalakayin natin ng may facts, logic at walang kinikilingan pero malinaw na paninindigan para sa katotohanan at accountability. Intellectual discourse ito, mga pare, hindi chismis, tara na. Una, let's address the elephant in the room. May mga nagpapakalat ng personal attack laban kay VP Sara Duterte. Bilang isang babae, ina at leader. Si VP Sara ay paulit-ulit na pinatunayan ang kanyang dedikasyon sa bayan. Mula sa DepEd, reforms, hanggang sa OVP initiatives para sa mga kabataan at mahihirap. Personal na attacks like this are often used kapag walang solid na laban sa performance. Si Sara ay matapang, transparent at walang takot magsalita laban sa mali. Yan ang leadership na kailangan natin, hindi yung mga nagtatago sa puder. Pero ang tanong ng bayan, bakit biglang binabaling ang issue kay Martin Romualdez? Dahil may mga seryosong aligasyon na hindi mapabulaanan ng chismis. Vice President Sara Duterte herself has publicly flagged Romualdez sa flood control scandals. Yung mga proyektong milyong-milyon ng budget pero baha pa rin tayo tuwing ulan. Kickbacks daw mula sa substandard projects at pati sa illegal gambling. May staffer daw na nag-leak nito. US court ruling pa nga ang binanggit tungkol sa Okada Manila bribery links. Sa politika, kapag may diversion, tignan ang motive. Sino ang nakikinabang sa pagtakip ng mga anomalya sa infrastructure at gambling? Si Romualdez bilang dating House Speaker at influential figure ay nasa posisyon na tanungin. Bakit hindi sagutin ng malinaw ang mga tanong sa kickbacks? Habang ang iba busy sa personal life chismis, ang bayan naman ay nalulunod sa baha, literal at figurative. Si Sara ay nag-expose ng systemic issues, confidential funds, budget, meddling, at accountability. Si Martin naman, denials at counterattacks. Flood control projects under previous House leadership, billions spent, lethal results, illegal gambling proliferation despite regulations. Sino ang nasa chain of command? Dapat tanungin lahat, wala sagrado. This is why critical thinking matters. Huwag basta maniwala sa trending chismis. Hanapin ang paper trail, budgets, contracts, COA reports. Mga OFWs, alam nyo, ito, habang kayo nagtatrabaho abroad para sa pamilya, ang pera ng buwis nyo ay nawawala sa corrupt practices. Si VP Sara ay vocal laban dito. Suportahan ang mga leader na may backbone. Kabataan, ang future nyo ito Mag-research, mag-discuss sa campuses, at gamitin ang social media para sa truth, hindi para sa hate. By the way, habang iniisip nyo ito, stay healthy at productive. Marami sa inyo naghahanap ng glowing skin kahit stress. Try Korean skincare, sets at collagen drinks sa Shopee or Lazada. Nakakatulong sa focus sa laban. Para sa inyo na laging nasa phone listening to podcast or hearings, wireless, TWAS, earbuds at power banks, best finds. Sa Salora naman, comfy, casual outfits para sa mga meetups o protest. Space organizers din for your balikbayan boxes. Link sa descriptions. Affiliate ito. Suporta sa channel without extra cost sa inyo. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa hashtag #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay pero mga kababayan, huwag nating i-stop dito. Let's go deeper, intellectual level. Bakit ganito ang style ng politika sa Pilipinas?
Classic diversionary tactic. Kapag may malalaking tanong sa governance, biglang personal attacks. Si VP Sara Duterte has consistently shown she's willing to clash with powers that be for the sake of the people. From exposing alleged budget meddling sa DepEd noon hanggang sa latest revelations tungkol sa flood control at illegal gambling kickbacks, these are not small issues. Billions of pesos ng taong bayan, pera nyo yan. Pera ng OFWs na nagpapadala ng remittances, nasasayang sa mga projects na hindi naman nakakasolve ng problema. Baha pa rin sa Metro Manila at probinsya. Ay nako mga kaibigan, fact-based tayo. I-breakdown po natin fact-based. Yung flood control budget, daang-daang milyon kada taon. Pero tuwing may bagyo, paralyze ang ekonomiya. Sino ang nasa oversight noon? Illegal gambling naman, pera daw na umaagos sa ilang influential figures, including allegations pointing to Romualdez, may staff leaks, may court documents from abroad. Hindi chismis lang ito. These are serious red flags na kailangang i-investigate ng walang bias. O witty observation lang natin, parang magic trick. Habang nakatingin kayo sa kaliwa, personal issues kay Sara, ang right hand ay busy sa ibang bagay. Pero tayong mga critical na Pilipino, kailangan natin tignan ang buong stage. Si Sara, matapang na ina at leader na hindi natatakot magsalita. Si Martin Romualdez naman, dapat sagutin ang mga tanong with evidence, hindi lang denials at counter smears. Para sa mga kabataan, this is exactly why media literacy at critical thinking ang kailangan ninyo. Huwag basta i-share ang trending chismis, magtanong, sino ang nakikinabang, ano ang papel ng Congress, bakit nahihirapan ang OVP, at iba pang ahensya na mag-serve ng maayos. Para sa mga OFWs, kapag umuwi kayo, nakikita nyo ba ang pagbabago o parehas pa rin ang problema, traffic, baha, at korupsyon? Si VP Sara ay may track record sa grassroots at education. Yan ang focus dapat, hindi personal distraction. At habang pinag-iisipan nyo ito ng malalim, alagaan din ang sarili. Marami sa inyo stress abroad. Grab this Korean collagen drinks and skincare sets sa Shopee para fresh at focus pa rin. Para sa daily commute or night shifts, TWS earbuds at portable power banks from Lazada, perfect para pakinggan ang Senate hearings habang nag-work. Sa Salora naman, trending casual outfits at sandals para comfy kayo kapag umuwi kayo sa Pilipinas para mag-vote at sumali sa cause. Health supplements din para strong kayo sa laban. Lahat ng yan available sa links sa description. Ang punto, ang tunay na laban ay para sa accountable governance. Hindi tayo against any person. Tayo ay pro-truth at pro-people. Si Sara naglalaban para rito. Dapat suportahan ang ganitong leadership na hindi natatakot i-challenge ang sistema. Mga kababayan sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ay talaga naman pong wala pong imposible dyan at talagang nandyan po pa po kayo, wala pong imposible. Sa huli, ang tunay na issue ay hindi personal na chismis kundi public accountability. Suportahan natin si VP Sara Duterte sa kanyang laban para sa transparency. Tanungin si Romualdez at ang sistema. Be critical, be informed, be engaged, like, share, comment, truth kung naniniwala kayo na accountability, subscribe at see you sa next deep dive. Para sa Pilipinas, walang takot, mabuhay ang Pilipinas.